Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po. Pagkakataon na naman na ito. Hallelujah. Sige po tayo po muna ay manalangin. Amen. Diyos Ama naming makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Narito naman ako, Panginoon. Uupo. Maraming salamat, Panginoon. Hipuin mo ako, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, O God, na maibahagi ko yung salita mo, Panginoon, na nabasa ko, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa ibinigay mong revelasyon sa gabing ito, Panginoon. Bagamat huli na, pero binigyan mo pa rin ako ng pagkakataon, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat sa bawat isang naririto. Patuloy na buksan mo ang aming mga isip, ang aming mga puso, Panginoon, sa aming ibabahagi, Panginoon, na yung salita. Itago mo ko sa iyong likuran, Panginoon. Yung presensya mong mararamdaman, yung boses mong maririnig, hindi ako, O God. Maraming maraming salamat, Panginoon. At right now, O Lord, in Jesus' name, Lord, tinataas ko sa iyo, Panginoon, si baby Mini mo, na tinakbo sa ospital right now, O God, na nagsisisure, Lord, hipuin mo siya doon, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang bahala sa kanya doon, Panginoon. Sa alisin mo, Panginoon, yung alalahanin sa akin, Panginoon. Maraming maraming salamat. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat sa oras na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. Muli, Panginoon, sa iyong lahat ng papuri. Pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. Alam niyo po, wala ako na i-ready kang kasing ano. Dahil pinagod talaga kami nung amo namin maghapon. Pero sabi ko, Lord, wala ko isi-share. Tulungan mo ako. Hanggang last minute po nang uuwi na ako. 6:30. Nagmamadali na ako. Sabi ko, Lord, talagang bigyan mo ko ng ano. Magbuklat ka ng Bible mo. May bibigay ako sa'yo. Kaya buksan po natin sa Philippians 4 po. Philippians 4. 4 to 12 po. Sabi po dito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako malilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong matulungan ako. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masyahan maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ng magikahos, naranasan ko na rin ang managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masyahan sa anumang bagay sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang pataas po, o ang maghirap. Purihin po ang kanyang salita. Hallelujah. Balik po tayo sa 4. Sabi po dito sa
Sa 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Opo. Pagka po nasa Panginoon tayo, kahit ano pang dumarating sa ating pagsubok, kahit ano pa, kahit dukdok na po tayo, magalak pa rin po tayo. Kasi nakikita naman po ng Panginoon kung ano po yung nangyayari sa atin. Nakikita po niya kung ano yung nangyayari sa atin, kung ano yung ginagawa natin. Kasi wala po tayong itatago sa Panginoon. Nakikita po niya lahat ng ginagawa natin dito sa lupa. Tapos dito po sa ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Ito po yung ang pagkakaintindi ko po rito na ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Yung harvest time po, harvest time na ibahagi na po natin ang magandang balita, lalo na sa mga taong hindi po kilala ang Panginoon at kailangan nila ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Yan po ang pagkakaintindi ko dyan na kaya ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Malapit na po talagang dumating dahil yung mga nangyayari po dito sa paligid natin, lalo na sa gobyerno po natin, no, talagang magulong-magulo na po. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ito po medyo napapractice ko na po talaga to na hindi na ako natatakot, hindi ako nalulungkot, hindi po ako nag-aalala dahil alam ko po na magpo-provide ang Panginoon ng aming pangangailangan. Totoo naman po. Pag katulad po nung Sabado, sabi ko dun sa mga anak-anakan ko kay Joseph, saka kay Marcelina, sabi ko mag-pray tayo ng pamasahe natin sa bukas Sunday. Nag-provide naman po ang Panginoon na magkaroon kami ng pamasahe. Naka-attend po kami. Kaya purihin po ang Panginoon kasi minsan tinitignan lang po talaga ng Lord na mag-ano tayo, yung magsabi tayo sa kanya. Minsan kasi nakakalimutan natin yun eh. Ako po minsan talaga pag napapagod na ako, na ano, pero pag bago po talaga pumikit ang mata ko, talagang sabi ko, Lord, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko, naisip ko, nasabi ko sa kapwa ko, yung hindi ka lugod-lugod sa'yo, Lord. Talagang lagi ako nangingi ng kapatawaran ko sa Panginoon bago ipikit yung mata ko. Kahit pagod na po talaga ako. Talagang, kailangan talaga, alam niyo po, nauobserbahan ko lang, kailangan talaga ang Panginoon po natin laging nasa isip natin, lagi tayo nakikipag-usap sa Kanya, laging nasa puso natin siya. Kahit ano pa pong nangyari sa paligid natin, kahit ano pang, kahit ano pa po ang nangyayari sa paligid natin, na nakikita natin na mali, nakikita natin, ay hindi tama. Basta focus lang po tayo, sabi ko nga, focus lang tayo sa Panginoon, focus lang po tayo sa Panginoon. Tapos, sa 7 po, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pag nakipag-isa na po tayo talaga sa Panginoon, talagang kahit ano pa pong mangyari, kahit may gulo pa sa paligid mo, kahit ginugulo ka na, pero yung kapayapaan pa rin po na nanggagaling sa Panginoon na talagang hindi mo maunawaan bakit ka masaya, nangyari to, bakit masaya pa rin ako, nang magulo na yung nasa paligid mo, masaya ka pa rin. Tapos, lagi po talagang hingi natin sa Lord na, Lord, ingatan mo yung puso ko na magalit. I-guard mo yung puso ko na hindi lalo na po sa trabaho ko. Nako, sabi ko nga po nung kahapon, sabi ko, Lord, lahat ng dadatnan ko sa bahay na yon, talian mo, wasakin mo, Lord, yung mga salisalita na hindi tama, hindi totoo, na yung saying lang po, saying, may masabi lang, may masabi lang para gusto lang magalit.
nung amo namin. So, nung pagdating po namin, okay naman, okay. Magluto ka na, ganito, ganyan, ganon. Ilabas mo muna yung aso, igala mo muna. Di, iganala ko po yung aso. Pagdating ko, pinrepare ko na yung mga lulutuin. May lumabas yung amo namin. May kasalanan kayo. Then, sabi ko, ano na naman kaya ako yung kasalanan na ginawa? Ano ba yun? Hindi ko po kasi maintindihan minsan na, alam niyo po, minsan talagang yung tenga ko parang nababarahan na pagdating sa mga negative na salita, hindi ko naiintindihan, hindi ko naririnig. Para hindi siguro po nga ako masasaktan. Basta ang dami niya sinasabi tungkol sa vitamins ng aso. Tungkol sa... Basta marami po eh. Hindi ko nga iniintindi. Kaya lang pakirot na ng pakirot yung puso ko kahapon. Pakirot na ng pakirot na ng pakirot. Sabi ko, Lord, hawakan mo pa yung puso ko. Sabi ko, i-guard mo pa ito kasi malapit na ako mapundi, Lord. Sabi ko, magbaback out na ako. Aalis na ako, aalis na ako. May nag-iba yung tono. Ay, alam nyo ba, ganito, ganyan, ganon, ganyan, ganyan. Sabi ko, Lord, thank you, thank you. Sabi ko, ang ano po, alam nyo po yung blessed ka ng Sunday, blessed ka ng Sunday, blessed ka ng Sunday, lalo na yung napag-aralan po natin yung Sunday. Blessed ka, masaya kang umuwi, nagpahinga. Nagpahinga lang po ako, ninanamnam ko yung napag-aralan po natin sa church. Tapos pagkalunis, oh, sabi ko, ano ba yan? Good morning! Yung ganun po yung mga dating ko kasi pagka sa trabaho, good morning everybody, good morning everyone. Hoy, may kasalanan kayo. May ganun na po agad na. Ngayon mag-iisip ko anong kasalanan. Yung pala, napakaliliit pong bagay, ginagawang issue. Napakaliit na bagay, ginagawang big deal. Sabi ko nga, Lord, bakit ganun siya? Habang ipinapakita mo na kalmado ka, hindi ka kumikibo, hindi ka pala sagot, hindi, yung po bang, sabi nga ni Pastor Dave kahapon, di ba, pag nagtatrabaho ka sa Panginoon, katulad namin, nangangamuhan kami, nagtatrabaho kami sa Panginoon, ganyan po talaga yung lagi kong nararamdaman na, Lord, ginagawa ko ito para sa'yo, hindi para sa kanila. Pero kasi sila nga po yung nagpapasweldo sa akin. Ayun na naman, pero bandang huli po talagang kumakalma na siya, parang kumakalma. O, aalis muna ako nga, kayo nang bahala sa bahay. Yung mga ganun pong tema. Alam niyo pa, hininga ko nandito. Pag umalis na yun, wala na, bumababa na. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Ganun na po yung ano namin sa araw-araw. Tapos kanina nga po, ayan naman. Ang sarap-sarap ng pray ko, Lord. Sabi ko, magbabahagi na naman ako ng kabutihan mo sa prayer meeting. Lord, gabayan mo ako sabi ko. Kung ano man yung mababasa ko ngayon may sa Bible po kasi sa isang Bible ko po kasi may devotion ako doon. Meron din akong ano, sabi ko, kung ano man yung ibibigay mo sa aking revelation, salamat. Salamat po. Ay, alam niyo po, inumpisahan kami talaga na magkabit kayo ng mga Christmas decor. Mayaman ako. Ako lang ang walang Christmas decor dito sa paligid natin. Sabi ko doon sa kasama ko, ibaba natin lahat ng Christmas decor, ikabit. Ay, maghapon po kami nagkakabit ng Christmas decor. Pagdating na alas 4, natapos kami. Sabi niya, oh, tapos na ba kayo? Sabi ko, kulang pa po ng extension, madam, na pagkakabitan ng mga Christmas lights. Bibili tayo. Naku, inaya na naman ako. Sabi ko, pagkakataon ko ng mag-aral po ng salitaan ng Panginoon para may isishare ako. Wala na naman ako talagang ano. Inabot kami na alas 6 dito sa may DB Mart. Sabi ko, Lord, oras na, oras na. Pagdating ko, nagpaligo pa na aso, nagpakain. Tapos, 6:30 talagang sabi ko. Sabi ko, uuwi na po kami, sabi ko. Kasi sabi ko, may gagawin pa po kami, sabi ko. May gagawin po ako, sabi ko. O sige, sabi, di muna. Ito po, naiiyak-iyak talaga ako kasi yung pagod, yung ano. Pero po rin po ang Panginoon, naririto ko sa inyong harapan, talagang nagbabahagi po ng salita ng Panginoon.
at kalakasan po, kalakasan. Sabi po rito sa number 8, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maglaman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Bilang tao po, no, ginagawa ko naman po to, ginagawa ko po to. Talagang minsan talaga hindi may iwasan, hindi ka mapipikon talaga. Mag-iisip ka talaga na bakit ba ako ginaganito nito? Bakit ba, pero ganun pa rin po yung buong respeto, yung nga, kagalang-galang, buong respeto pa rin po ang ibinibigay ko sa kapwa ko. Lalo nga po dun po kasi hindi naman ako lumalabas ng bahay ko, hindi ako utusan, hindi ako lalabas. Pero pag minsan po, talagang pag inutusan ako ng Lord, akyatin mo si ganito. Pag-pray mo, akyat po talaga ako, katulad po kay Mami Merlinda King. Inakyat ko na po si Mami Merlinda King na ipag-pray na. At nakapag-usap na po kami ni Pastor Mario na ipag-pray kasi para one day po aakyatin po namin yun doon. Kaya po rin po ang Panginoon, ipanalangin nyo rin po kami kasi may mga spirit po talaga na matitindi na ang bigat-bigat po pag umakyat ka ron, ang bigat-bigat na nag-usap nga po kami ni Pastor Mario, sabi ko, Pastor Mario, ang nararamdaman ko spirit doon yung hatred, tsaka may hatred, pride, rebellion, yung mga apo, mga anak ko talaga nagre-rebelde. Tapos meron nga rong napoposes daw, hindi ko inabutan eh. Sabi ko hindi pa ano ba to? Hindi pa pinagkaloob, hindi pa kalooban ng Lord na magtagpo kami kasi mag-isa lang po ako. Hindi pa naman po siguro ko ano, pero sabi ko kung nandun na magtatagpo kami, bahala ka sa Lord sa amin, pero hindi po talaga. Kaya nag-usap po kami ng Pastor Mario na aakyatin po namin ulit po. Kaya po rin po ang Panginoon, patuloy niyo po kami panalangin na yung mga pinapagawa po ng Panginoon kasi mga kaluluwa po to, importante po ito sa laang Panginoon. Patuloy po natin silang ipanalangin na kahit di po maka-attend lalo na po si Mami Merlinda, hindi na po siya makaka-attend kasi 3 times stroke siya. Wini-wheelchair po siya pagka kailangang ibaba siya dun sa kanila sa bundok. Kaya salamat po, salamat sa Panginoon, salamat po sa inyong mga panalangin na gabayan, tapos yung leading po ng Lord sa amin, sa akin, eh, masunod ko na maluwag yung daan po na dadaanan ko. Tapos sabi po rito, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay, pataas po, na nagbibigay ng kapayapaan. Talon na po tayo. Saan na ba? Ayan po, 10 na, labis akong nagagalak sa Panginoon, sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako malilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong matulungan ako. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masyahan, natutunan ko ng masyahan anumang bagay anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na rin maghikahos, naranasan ko na rin ang managana, natutunan ko na natutunan ko na ang sikreto kung paano masyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o hirap. Kunin po ang kanyang pagkasalta. Dito po sa 12, totoo po yan. Nararanasan po lahat natin yan. Maghikahos, yung managana, at natutunan po natin na yung kung ano po yung sikreto, ang sikreto puro ng Panginoong Hesus. Yung kagalakan, yung kagalakan po na nanggagaling sa Kanya, yung katahimikan na nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. Kaya talaga po no, patuloy lang po tayong yung pagtitiwala po talaga sa Panginoon, talagang ibigay po natin sa kanya yung ating isip, yung ating puso kasi siya lang po ang nakakakalma nito.
kahit na inis ka na, minsan sabi ko, Lord, ano na naman to? Sabi ko, i-guard mo yung puso ko, Lord, kasi ayoko na, alam niyo po yung pag nagagalit ka po, ano po yung pag nagagalit ka, nagkakasala ka, tapos meron pa pong natutunan na huwag kang manghuhusga. Huwag kang manghuhusga ng kapwa mo. Huwag kang manghuhusga sa mga nakikita mo. Ang ano po, ang dapat pong gawin pagka may nakita kang mali, na hindi maganda na ginagawa ng kapwa mo, Lord, patawarin mo siya sa mga ginagawa niya. Kasi hindi niya alam yung, ano. Alam niyo po, meron po akong i-share sa inyo yung tumalon po dito sa may Central Park. Dito po sa Barreto, may tumarong babae dito sa may Central Park. Doon sa 7th floor, tumalon siya. Nakita ko po talaga kung paano siya tumalon, kung paano siya nagpatihulog doon. Alam niyo po, nung nagsisigawan kasi yung mga tao, nagsisigawan, Be, wag mong gawin yan, wag mong gawin yan. Ang daming tao, tapos tinitignan ko, sabi ko, hala Lord, sabi ko, hindi ka na ba niya naisip? Hindi ka ba niya naiisip na ikaw ang Diyos na makapangyarihan? Ikaw ang Diyos na kakalma sa buhay niya. Ikaw ang Diyos na tutulong sa kanya kung ano man yung mga problema niya. Pero sa kabilang banda po, nung tumalon na siya, tumalon na siya, tumalikod po ako, sabi ko, Lord, patawarin mo siya. Hindi niya alam yung ginawa niya. Tapos narinig ko po yung boom. Sabi ko, wala na, patay na. Dire-diretso na po akong umuwi. Hindi ko na tinignan kung paano siya kinuha. Hindi ko na ano. Tapos sabi ng mga kapitbahay namin doon sa Barreto, nakita mo paano siya tumalon? Oo. Sabi ko, hindi ka natakot? Hindi. Sabi ko, nakita ko siya kung paano siya kako nagpatihulog dun sa 7th floor. Sabi ko, hindi niya kilala ang Panginoon, kaya niya nagawa yun. Ngayon sabi ko, sumalisi na ang kaaway. Nandun na yung kaaway. Inuudyo ka na siya. Sige, tumalon ka na dyan. Wala namang nagmamahal sa'yo. Iniwan ka nga ng asawa mo. Yung ganun po. Tapos ito na nga po, yung tinestimony ko po nung Webes, yung naging bisita po namin dito na gusto niya raw magpakamatay. Gusto niya raw yung nangyari dun sa may Central Park. Ganun daw gusto niya. Ha? Sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit mo gagawin yun? Sabi niya, gulong-gulo na po kasi ako eh. Sabi niya, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, may Diyos na tutulong sa'yo. Sabi ko, napakalaki ng Diyos. So, sabi ko nga, kung ang kung ang problema mo eh, kasi laki ng barko eh, sa lawak naman ng mundo ang Panginoong Hesus na nakikita ka kung ano yung problema mo. Ang hinihintay lang ng Panginoon, lumapit kayo sa Kanya. Sabi ko, tumawag kayo sa Kanya. Ayun yung gusto niya. Pero kung ang iisipin nyo ay yung pagpapakamatay ang magiging solusyon sa mga naiisip nyo, sabi ko, sa po ba talaga ako ay, diretsong impyerno ka. Sabi ko sa kanya, dahil kailanman wala kang karapatang kunin yung buhay na binigay sa iyo ng Panginoon. Sabi ko sa kanya. Kaya sige, bahala ka, sabi ko. Kasi ayun na nga, ang tagal po bago niya inamin ko ano nga yung nagawa niya at bakit gusto niyang magpakamatay. Kaya purihin po ang Panginoon kasi sa panalangin naman po, nung pinag-pray ko naman po siya, nag-okay naman po. Yun na, sinundo niya siya ng asawa niya. Kumusta naman po nung linggo nga sabi, kasama ka ba? Sabi, hindi po muna, sabi niya kasi ano po muna, may aayusin po ako. Okay. Tapos ito po, si baby mini mo po, yung naisama kong stroke. Nasa ospital po siya ngayon. Ah, tumawag lang po yung anak sa akin, kaya nabigla din po ako. Sabi ko, sabi ko dun sa anak, hintay lang kasi mag-i-speak ako, sabi ko. Matapos lang ang pag-i-speak, basta ipag-pray mo si mama mo, ipag-pray mo. Kaya siguro po pagtapos ng prayer meeting kung makakapunta po ako ng Gordon ngayon, pupuntahan ko para kahit paano po magko-comfort po dun sa anak niya kasi yung asawa daw po lumabas na at ewan ko ano po nga hanapin dahil nagsisisure daw po, maya-maya nagsisisure pero hindi raw po nagigising. Nagsisisure lang. Kaya salamat po.
Purihin po ang Panginoon kasi nakaupo ako na ibahagi ko kung ano yung nais ng Panginoon. Hindi po galing sa akin, sa Panginoon po yung ibinahagi ko niya. Purihin po ang Panginoon, pasalamatan siya. Sige po,